Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is again Jennifer S. For today's video mga kasari, dito lang muna tayo sa bahay mag-share habang naghihintay sa aking partner. Ayan, so for today's video mga kasari, gusto kong i-share sa inyo or itanong ko muna sa inyo, ilang oras ba ang pagsiservisyo nyo sa inyong sari-sari store? Kasi kung mag-start kayo ng 6 o'clock papuntang, halimbawa 10 o'clock, so 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, 10. Almost 15 hours kayong nagtitindahan sa inyong sari-sari store. Kung kayo ay nagbubukas ng 6 o'clock, papuntang 10 o'clock ng gabi. O di ba mga kasere, sobrang nakakapagod. Nakakapagod magtindahan. So sinong may gusto pang magtitindahan sa inyo dyan na 15 hours kayong magbabantay sa inyong sari-sari store? Kung kayo ay nag-opisina, 8 hours lang pwede ka nang umuwi. Ma-start ka ng 8 o'clock in the morning, 5 o'clock, pwede nang umuwi. Kung ikaw naman ay isang sales lady o nagtatrabaho sa mga mall, nagtatrabaho sa mga factory, ayun talaga meron silang tinatawag na 8 hours lang ang working hours nila is only 8 hours. Tayo, dahil tayo ang may-ari ng tindahan, bakit sobra tayong napapagod? Sobra nating dinidevote ang oras natin sa ating hanap buhay ng 15, 16 hours, 14, 13 hours, di ba sobrang haba ng oras. And sobra pang nakakapagod. Kung may bibili lang ng Camel, Mighty Green, mga sigarilyo lang, tayo, balik naman sa kaha, ang gano'n naman. Pero sabihin natin, ganun talaga kasi naghahanap buhay ka. Pero in fairness naman mga kasari, kung gano'n naman palagi, di ba? Kung may edad tayo, hindi naman po pwedeng laging 15, 16 hours working hours in a day. Sobrang haba. Kaya ako, minimize ko ang oras ng aking pagtitindahan. Kasi kung konti lang ang diferensya, ilang benta lang sa umaga, let's say nakakabenta ka ng 500, 600, or 1,000 from 6 o'clock papuntang magbukas ako ng 8 o'clock or 9 o'clock in the morning. So pipiliin ko na lang na nakapagpahinga pa ako at nakakapaggawa-gawa pa ako dito sa gawaing bahay. Kasi kung 6 o'clock tayo lalabas na, 5 o'clock lalarga na tayo at tayo kasi nagre-rent, di wala nang mangyari ano nang itsura ng ating pamamahay. O di ba? Kaya ako, ang akin is 8 o'clock, 9 o'clock the most late, 9 o'clock, 8 o'clock the most early na yan mga kasari. Ayan. Tapos nagko-close naman ako ng 9 o'clock ng gabi. Pinaka-late pa yung, minsan pag maraming customer, maabot ako ng 9:30 or quarter, sobrang pagod na ako niyan mga kasari. Ayan, di ba? Ang pagtitindahan talaga, in fairness, honestly, talagang nakakapagod. Mas maganda pa nga nag-opisina kasi 8 hours ka lang. And then at the end of the month, meron ka talagang fixed na pera, fixed na sahod, fixed na salary kung magkano man yun ang salary mo sa isang kumpanya. Sa atin, walang fix. Minsan, matumal, minsan naman ay bonanza, minsan naman ay maraming benta, minsan naman malaki ang ating kinikita. May time naman na konti lang ang ating kinikita. Yun ang isang katotohanan ng isang sari-sari store. Kaya yun mga kasari, ang mas maganda or mas advantage sa isang sari-sari store kung nandyan lang sa bahay ang kanilang tindahan kaysa sa mga nagre-rent. Honestly speaking, mas maganda ang nasa bahay lang kasi uh, wala kang binabayaran. Ayan, katulad ng ibang mga vlogger dyan, napakaswerte nila kasi nagkaroon sila ng pwesto na halimbawa na sa mga subdivision, tapos maganda ang kanilang location ng kanilang bahay and magandang lagyan ng sari-sari store sa harapan. So uh, napakagandang pagkakataon. Ayan, magandang pagkakataon kasi ang kanilang bahay at talagang located sa maraming tao at magandang location. Ayan. So unlike sa mga nagre-rent, kami namang nagre-rent, may advantages at disadvantages kapag ikaw nagre-rent. Kasi kung nagre-rent ka at hindi naman maganda ang nakuha mong location, hindi naman matao, hindi mabili, medyo lugi ka lang. Kumbaga break even ka lang. Kumita, minsan hindi, kikita, mga ganon. So, kung payo ko sa inyo mga kasari, kung gusto nyo mag-sari-sari store owner, mas maganda talaga sa bahay lang. Kasi wala ka nang iniisip na mga billings na bayaran at the end of the month. Ayan. Kung magkano lang yung benta mo, maliit man o malaki, at least sa'yo na. Wala kang cashier. Ayan, di ba?
Kaya sobrang swerte at sobrang inggit ako sa mga sari-sari store owner na wala hindi umuupa, na sa kanila lang, di ba? Kahit sobrang sipag, sobrang tiyaga mo, at least yung income ay babalik sa'yo lang, wala kang ka-share. O, di ba mga kasari? So, yun ang aking share ngayong araw. Isip-isip kayo dyan kung kayo ay magsari-sari store, magre-rent ba, or sa bahay lang. Kasi kung sa bahay lang, lahat ng kinikita mo, wala kang kahati. Sa'yo lang talaga. No? Maliit man ang benta mo, malaki man, okay lang kasi wala kang iniisip na bayaran at the end of the month. Uy, may babayaran akong billings ng kuryente, may tubig pa, may rent pa sa space, o di ba? So yung tatlo na yan ay talagang magkakasama yun, magkakasari. Kailangan mo magrenta, magkuryente, magtubig kasi syempre gumagamit ka ng tubig sa inyong nirerentahang space. So yung tatlo na yan ay talagang magkakasama. Lalo na kung napakarami po pang refrigerator na may mga freezer ka pa, so sobrang lumaki, mataas ang bills mo kapag marami kang mga gamit na mga dekuryente sa inyong sari-sari stores. So para sa akin, kahit ako ay nagre-rent, mas maganda talaga ang nasa bahay lang. Kaya ko ito na-share sa inyo mga kasari kasi meron ako nabasa sa aking comment section na nagtatanong siya magkano daw ang aking rental sa aking space. Anyway, sasagutin ko, sinagot ko na siya sa ng message. Ayan. Ang rent ko sa aking space ay okay lang, hindi naman mahal, hindi naman mababa, katamtaman lang. So swak naman sa kinikita ko sa aking tindahan, yun lang ay nakakapagod kasi malayo. Unlike ngayon, pagbuklat ng mata mo, dapat nagbukas ka na ng tindahan mo. Or kung gusto mo magsara, anytime na gusto mo magsara, pwede kang magsara kasi wala kang iniisip na renta. Unlike kapag nagre-rent ka, na sayang kung magko-close ka. Kaya ako kahit na tapos na dito sa bahay, anong oras man yan, matatapos ako dito 8 or 9, 8:30, obligado talaga akong pumasok sa tindahan na yon kasi meron tayong binabayaran na rental ng space, kuryente at tubig. O di ba mga kasari? So, advantage kung ang iyong sari-sari store ay nasa bahay lang. Yan ang aking masasabi sa inyo mga kasari kasi well experienced na ako, ilang taon na ako nangungupahan. So kung ipag-compare ko yung nasa bahay lang ako before and nagre-rent sa labas, so mas magandang nasa bahay lang. Kaso lang ang problema, marami na ditong mga competitors no gumagaya. Tapos nasa looban pa ako, sila ay nasa labas lang, kumbaga naharangan na ako. Yung space ng daanan namin dito ay maliit lang. Bago makarating dito sa akin, marami ng naka-line up na mga sari-sari store sa labas. Kahit sabihin mo na kumpleto ka, pero mga fast moving na mga binibenta ay meron sila. So saan pa ba si customer? So doon na lang sa malapit. At kung pares lang kayo ng presyohan, yun na lang sa kanila. Kaya napag-isipan kong mag-rent sa labas. So yun lang aking share ngayon mga kasari. Thank you so much and good morning sa inyong lahat. Maraming salamat sa laging panonood sa aking channel at sa aking mga new subscribers dyan. Mega love shout out and happy selling po sa aking mga kapwa kasari-sari store owner. And God bless everyone. Bye! Tayo pa ay maghahanap buhay.